Eto po, linawin ko po sa inyo. Malaki po yang NAIA, iba-iba po pala may-ari niyan. Yung NAIA na pinamumunuan ng, MIA o yung, Manila International, Airport Authority. Yan, Manila International Airport Authority. Siya po yung may-ari, government po yan. Siya po yung may-ari ng NAIA. Pero yung malaking bahagi ng lupain diyan, about 61 hectares, ay pag-aari pa po ng Bases Conversion and Development Authority o BCDA. Ano po ba yung BCDA? Kaya po siya bases conversion nung panahon po ni Tabaco, ni Boy Benta Senior. Panahon po ni Ramos, yung mga bases po natin, kasama po yung US bases, Philippine bases, mga military bases po to, ay kino-convert po para maging pribado. Kasi US bases, pag-aari ng US yan dati, di ba? Okay. So base po yan ng Amerika, Subic, Clark, Camp John Hay, at iba pa, Sangli. So marami pong US military bases sa Pilipinas. Okay. So nung natapos po yung kontrata nila ng pananatili sa Pilipinas, so nagtayo po ng BCDA para i-convert po tong mga to para maging privately owned. Kasi dating US bases, yan. Kasama rin po yung mga Philippine bases. Port Bonifacio, particular po, yung Port Bonifacio at saka yung Villamor Air Base. Wig! Nakaka... Ay, so... May comment yung mga kalaban natin, we. Pasensya nyo na po sila, hindi sila sanay ng mga vlogger na matatalino eh. Ang pinakamatagumpay po, para po may pagmalaki natin na may maganda rin naman po sa pagko-convert niya. Pinakamatagumpay po, yung BGC. Dati pong parte yan ng Port Bonifacio. Kaya nga niretain nila yung Bonifacio eh. Di ba? Bonifacio Global City o BGC. Ayan po, mga parte po yan ng dating Port Bonifacio na kinonvert po, naging matagumpay kasi ang nagpatakbo ay private. Dating yung ang unang napasahan niyan, ang unang bumili niyan yung conglomerate na pinamunuan nito ni Pangilinan. Eventually, nabili ng Ayala, yung BGC, etc., etc. And the rest is history. So, ibig sabihin, yung ibang parte po ng NAIA ay pag-aari pa ng BCDA. Kaya wag po kayong malilito. Bakit may 61 hectares? Yun po. So, naging bahagi po ng Terminal 3. Pero ito po ay ang nagpapatakbo pa rin ay BCDA. Ngayon, ito po ang nangyari. Binili po, Metro Pacific, correct, dati, na nabili ng Ayala. Ngayon, binili po ng MIA o Manila International Airport ng 48 billion. Okay. So, hindi po completely na privatize. Ang bumili po, Manila International Airport Authority na pag-aari po ng gobyerno. Ngayon, ito po ang problema. Bakit bumibili yung gobyerno ng property tapos privatize niya naman yung operation ng NAIA? Di ba? Iba po ang nag-ooperate ng NAIA. Yun naman po pinamumunuan ni Ramon Ang, San Miguel Corporation. Bakit po? Ano po yung katwiran dyan? Mas magaling daw magpatakbo yung private kaysa public. Kalokohan po yan.
May nagkapera 'pag binenta, 'di ba? Binenta mo yung operasyon, prinivatize mo yung operasyon, may kumita diyan. Yun lang po yan. Wala namang gaanong pagbabago, eh. Yung patakbo ng, NAIA before at NAIA today, ewan ko lang kung may napupunan ng OFW natin. Madaling sabi, bumili yung gobyerno ng pag-aari ng gobyerno, isang sangay ng gobyerno para mapatakbo ng private. So baliktad, eh. Ang magpapatakbo din yan ng pag-aari na binili ng gobyerno, yung po nagpapatakbo sa NAIA. Dapat binenta nyo na lang sa iba. Anak ng tinapay. Oh, yan po yan. No? So, wag kayong mag-alala, ipa-privatize din nila yan. Wag po kayong mag-alala, ipa-privatize din po nila yan. Bumili ng pag-aari yung MIA para i-privatize nila balang araw. Di ba? Ganun lang yun. May nagbenta, tandaan po ninyo, pag may nagbenta, mayroong commissioner. Wala pa ako nakita, eh. Galing po ako sa sales. Sarap pakinggan, no? Galing ako sa sales. Madaling sabi, special offer. Lahat po na nagbebenta, kumikita. Yan po yun. Sige, kung hindi nyo pa po ganong naunawaan yung sinasabi ko, maunawaan nyo pa rin balang araw yan. Mababalitaan nyo na lang yan, prinivatize na yan.